Chairman, just a interjection on the questions raised by Chairman Biron. Just a short follow-up lang kasi following the thoughts that Chairman Biron raised, I'd like to ask the good commissioner. Yung siko ni Briones, ginagawa. Sige, with the indulgence of Sige. is that okay, Chairman? Tanong ko lang si Commissioner kasi 856 million as you stated earlier, yung amount of more or less smuggled goods, agri products. The next question is, what did customs do with the smugglers? Were you able to identify? Were you able to file cases against them? Kasi they could be using consignees, and then when they're apprehended, they use another consignee, but these are the same people. So, Mr. Commissioner, sino ang pinakamalaking smuggler ng bigas dito sa Pilipinas? Your Honor, all apprehended and seized cargoes undergo investigation and eventually after seizure proceedings we file cases through the DOJ. Your Chairman. Honor. They're not. Mr. Chairman, Mr. Chairman, can I be recognized? Okay, Caps. Now, nga pa ka mo supposedly mag-interject kay Chairman Barbers. Iba yung sa akin, but just to follow up. Commissioner, please directly answer. Sino? May kaso ba? Sino? Can you give me time, Your Honor, to check What? on Why our case, time? Your Honor? Why? I'll just have to check my data, Your Honor. Oh, okay. In a few I don't minutes, you have should it with answer me, the Your query of Chairman Barbers. I have to make sure of my data, Your Honor. So Kailan nga? just Bukas? Makalawa? Next week? Next hearing? until tomorrow, Your Honor. No, today. You check it in your record. Okay, Your Honor. Before this hearing ends. Naglulukway tayo dito, Mr. Chairman, eh. Okay, Your Honor. You don't have the record now? I don't have the record with me now. Or you check with your records? Yes, Your Honor. Thank you. Yung data mo. Mr. Chairman, Yes. Yeah. I just want to interject along the line of Congressman Briones. May binanggit po siyang mga pangalan na di umano ay top 10 rice importers ng ating bansa. Has the committee invited them? They're all here. They're all here. Nandito po sila. Yes. If you allow me, one by one. Can we ask them to rise, Mr. Chair? Okay, may I ask Attorney Elias of saying, no, Miss Ginny Tan of BLY Agri Venture. They're here. Miss Irene Casino. Mr. Chairman, maybe the COMSEC can guide me because Yes, I think we are now in that particular level wherein we can ask them kanino sila nagbenta o sinong bumili sa kanila Oo. at sa magkano presyo. kasi kung pinangalanan na rin naman sila, Mr. Chairman, at nandito na, di magandang malaman na natin mula mismo sa kanila kung ano ang nangyari dun sa bigas na ipinasok po nila. Matanong ko lang, Mr. Chair, if I may, while we're waiting, ito ba lahat binibigyan ng permit ng BPI? Lahat ba ito dumadaan sa'yo? Mr. Chairman, thank you, sir, for the question. Yes po, registered. Hindi mo ba napansin na yung mga nabanggit na kumpanya ni Congressman Brion, base sa mga listahan ng pagmamayari, iisa lang yung dalawang top rice importers natin? Sir, since nagre-register naman sila at wala naman po silang... No. My question is simple. He mentioned two companies, and he enumerated the officers of those two companies. BPI, did you not check whether or not these two companies were actually owned by one individual? Yes or Sir, no? Hindi po natin napacheck. Bakit hindi nyo chinek? Sir, ngayon po, nire-review na naman. Hindi mo pwedeng ngayon i-review yan.
Tapos na nangyari, ngayon yung gagawin yung trabaho ninyo. Dapat, doon nag-a-apply pa lang sila, chinek nyo na kaagad. Malay nyo ba, baka mamaya yung top 5 na yan, tatlo lang pala mayari. Yung top 10, di ba? Tapos sasabihin nyo sa amin, ngayon nyo lang gagawin yung trabaho. Hindi pwede yun. Mr. Chairman, may I? Since corporations po ito, sir, we are checking po kung sino nga po yung mga may-ari. And we asked, Anyway, Mr. Chairman, can we just request that these importers present themselves to the committee? Then, if I may, Mr. Chair, I'll just reserve my questions later. Can we investigate access their bank? Mr. Chairman, Mr. Chairman, before we ask AMLA to report to us or to speak before us, Mr. Chairman, I think the request was for AMLA to monitor yung financial transactions nila. Oh, pag So- above 500,000 naman, those are reported transactions. That's correct, Mr. Chair. But the point here is that if the transactions are way beyond the financial capability and capacity of their corporation, there's a big question mark lying on our heads, no? And perhaps that's the reason why yun ang gustong itanong ni Congressman Swansing. Thank you, Mr. Chair. I know. Precisely, that's my point, Mr. Chair. Because we're talking about carteling dummy corporations. And I would like to ask other government agencies to participate in this Kintakum. You make an interjection. No, just to the AMLA, Mr. Chairman. Kasi po, if the chairman in this honorable committee would join me, we might invite rather Attorney Arpon and Attorney Dumali of AMLA. Kasi dun sa Quadcom po, sila na po nagpro-provide ng lahat-lahat ng mga matrabaho hinggil sa AMLA. And they can elucidate more and better because of the experiences with regards to the Quadcom Thank you hearings. for the guidance. So, We'll Mr. see. Chairman, I move to invite Attorney Arpon and Attorney Dumali, Mr. Chairman. Second Thank you. Are there any objections? Hearing none, so the COMSEC is hereby instructed to make the proper invitations and also seek guidance from the speaker. Clarification lang, Mr. Chair. Yes. Earlier kasi when Congressman Tulfo asked one of the retailers kung kanino sila nagbebenta, wholesaler, no? Kung kanino sila nagbebenta, nabanggit yata niya kanina na meron daw Pero walk-ins. under the No? new law. Is that correct? Who was that gentleman who replied? Sinabi mo na merong walk-ins, right? Yes, Your Honor. Pwede mo ba kaming bigyan idea gaano karami yung walk-in? Doon- Marami po yun, Your Honor. Continuous po You see, yun. that's a problem, Mr. Chair. They could easily pass on the excuse doon sa walk-in, no? Kesa doon sa pinagbabagsakan nila na mga dealers. Emergency situation. So, I guess we should also ask that they submit to us, all these importers submit to us the mix of their buyers. No, yung ilang percento yung walk-ins, ilang porsyento yung bulk buyers nila. Yes, sir. Mr. Chair. We will deploy our research staff and go through all 10 major importers. Because we cannot accept, Mr. Chair, that we will be given that excuse na mas marami, 90% po walk-in eh. Na hindi na natin malalaman ngayon sinong kumikita at paano kumikita. Thank you. Mr. Chairman. Very small spread. Okay. Yeah. So now, let me go back to si Sir na nagkwento na nakakapasa yung katabi niyo, Ma'am Rosalyn. Sir, what's the name of your corporation? King B, ma'am. King B. Yes, ma'am. Saan po kayo based? Sa Bukawi Intercity po. Bukawi. Apo. Okay. So sir, kayo po ay nag-i-import lamang. Apo. Okay. Ang tanong ko, sir, is, bakit hindi po kayo nagre-retail? Kasi, sabi po ninyo, pinapasa ninyo at 35, and obviously,
nakikita ninyo, ang mga nagre-retail, ang laki-laki ng tubo. Tama? Ano na po kami, ma'am, doon? Sa presya, kinikita po namin. Hindi, I mean, simple lang naman yung tanong, di ba? Obviously, nakikita ninyo na ang laki ng tinutubo ng mga retailers. Tama po. Siguro, ma'am, tama po. So, yun lang ang pinagtatakahan ko, di ba? Parang, bakit hindi nyo iniisip na pumasok sa retail? Magulo doon po minsan, ma'am. Mahirap pag ano. Bakit po? Manpower pag ano. Mahirap po kumaga. Bakit po? Dun sa korporasyon nyo, yung King B, ilan po ang empleyado nyo? Meron po kaming 5 per ano, isang warehouse, ma'am. Magkano Kasi, po ang net income ninyo last year? I don't know, ma'am. Hindi ninyo alam ang Hindi net ko alam income po. nyo? Magkano po ang Actually, ma'am, buwis na binayad nyo last year? Ngayon lang po kami, ma'am, nag-import. This year lang po kami nag-import. Hindi, ang tinatanong ko po, magkano ang buwis, ang taxes na binayad nyo last year? This year lang po kami, ma'am, nag-import yung King B. Hindi, last year, ang buwis, taxes na binayad, Wala pa pong importation ng King B last year. pero nag-e-exist na po ang korporasyon last No, year? no operation. No operations last year? Wala po kaming transaction ng last year. This year lang po kami nag-start. Bago? Bago lang po. From anong buwan po? January po. January. From January to December, ano yung estimated income ng kumpanya? Sorry, ma'am, hindi ko po kabisado po. Monthly. Hindi ko po, ma'am, na ano eh. Hindi ko po, ma'am, na-confess. Sir, kayo po ba ang may-ari ng kumpanya? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Mr. Chair, parang... Here, go. Mr. Chair, alam na alam niya kung anong presyo ng bigas. Anong volume po? Ilang kilo ang nabebenta nyo sa isang araw? Meron po, 4,000 to 5,000 po. O, i-multiply ninyo. 35 pesos. I'm sorry, hindi ko na data. Bibigyan kita ng calculator. 5 empleyado mo. Magkano King B? sweldo mo? Kaya mo yan, sir. King B, you're under oath, sir. Your total purchases is 1 billion this year. So I think you better properly answer the question of Congressman Stella. Sir, nagsalita na po si Chair. Opo. At the reason for why you are invited is because you are a top importer. Imposible, sir, na hindi nyo alam kung magkano ang kita nyo. Yung wife ko na po kasi, ma'am, yung nagano doon. Sir? Yung wife ko na po kasi ang nag-compute doon. Sir, estimate lang po. Hindi naman kailangan eksakto. Times 30 pesos. 60 million. From January. No. Mr. Chair, while waiting for his answer, maybe with the indulgence of Congresswoman Stella, narinig niyo po ba yung sinabi ni Chairman? I'm sorry, please, narinig niyo ba yung sinabi ni Chairman Salceda? Opo. Pwede bang paki-confirm mo na 1 billion nga yung inyong, Double check ko lang po, Your Honor. alam mo, billion yan. Imposibleng makakalimutan mo yan. Ikaw naman. Mga nasa 60 million. Napaka-short, napaka-iksi naman nung imposible. Hindi ba? So, maaaring sumobra pa sa billion yan. Bags times 30. Nasa 60 Obviously, Mr. Chair, he's trying to maluwag po ang ating detention facility, Mr. Chair. Mr. Chair, ang bigas ang nagko-contribute ng 50% ng inflation natin. Ito ang nagpapahirap ng taong bayan. na 25 kilos. Habang naghihirap ang taong bayan, yumayaman ito, Mr. Chair. I'd just like to make that emphasis. Depende kasi sa stock natin sa tingin mo. Chairman, Hindi tayo matatapos. Meron pa akong 10.
Mr. Chairman. I think, can we have a redirect? Let's give him a chance. Yeah, yes. I'll invite him again tomorrow. Baka you might have a change of heart. No, so Mr. King B. Oh, yeah, go ahead. Yes. Anyway, Please don't make Mr. motion. King B, Yes, Your Honor. are you were reminded by the chairman? Yes, apo, No, nagko-compute. no, sandali po. Sorry po. Do you understand the reminder of the chairman? Yes, opo. That you- Nagko-compute lang po ako. Hindi. Po. Not a computation. Yes, yes, yeah. But you are under oath. Yes, Your You Honor. understand the predicament of that Yes, Your Honor, opo. na Yung under You- oath po. you might be, Magsasabi po ako ng totoo. yeah, Opo, opo. Opo. hindi ka dapat maging Sinungaling po, opo. Hindi ka dapat magsinungaling. Opo, tama po. Okay. Just a reminder. Apo, Thank you, opo. Chairman. So, Mr. Mabait Chair, ako ngayon eh. Nervous nga ako sa'yo eh. Mr. Chair, papaliwanag ko lang kung bakit ko tinanong. Kasi nagtataka ako kung bakit ang importer pinapasa at 35 at nakikita nila na binebenta ng retailer at 50, lagpas 50. Ang laka-laka ng kita ng retailer. Eh kayo po, kayang-kaya nyo pong mga pital at magtayo ng retail outlets. Si ma'am nga, 3 piso lang yung spread niya from the landed cost of imported rice doon po sa bigas na binibenta niya sa retail outlet, di ba? So, kaya ninyo, kung gusto ninyo, ibenta ninyo at 40 pesos, di ba? You can actually outdo all retailers at maging monopoly kayo and sell at 40 pesos and make so much money. Di ba po? Yun ang pinagtatakahan ko. That's why yung kinukwento ninyo kanina na I just import and I only import and I don't know how much money I make. How do you expect me to believe that, sir? I think you're lying. So, itong pinagtatakahan natin na bakit ang taas-taas ng presyo at walang kinalaman ng importer, hindi ko matanggap yan, Mr. Chair. So at this point, hindi ko pa, sorry Mr. Chair, but hindi ko pa kayang sabihin na walang kasalanan ng importer. So, I'll set it aside na muna, pero at this point, pag-aralan pa natin ang mabuti. So, let me ask, I'm back to Ms. Rosaline. Pero sir, before I leave, i-submit po ninyo ang inyong sales data. Tama po ba na talaga ngayon lang kayo nag-umpisa? Your Honor, opo. So this year lang. This year lang po. Pero 1 billion kaagad ang inyong inaangkat. Opo, Your Honor. So, mag-submit po kayo ng quarterly. Kasi sinasubmit nila yon, di ba, sa BIR? So, lahat po ng sinubmit po ninyo sa BIR this year, pag-submit po dito sa committee para mapag-aralan po namin kung gaano ba kalaki talaga ang inyong transactions. And then, let me go to soda trade. Soda trade. Unless you want to interject. Just a short, Chairman. Ganito po kay ma'am yung sa importer at saka retailer din. Ma'am, you mentioned about the price, di ba? Between 36 to 38 pesos dun sa retail. Yeah. And you also mentioned the market. Yes. Okay. Now, Mr. Chairman, may I move that we order the DTI to check within the day. Mabilis yan, tawagan lang nila, ipacheck lang kasi po medyo napakaganda po. Napakaganda kung totoo yun. Saan si DTI? Pero ma'am, just to remind you also, if you're lying, may problema ka. Okay. Siyempre. Tama? Okay. So, Tawagan mo agad yung DTI ngayon sa Iligan. Mr. Chairman, may I move that we Anytime, you can call the DTI. advise the DTI Yes, any to second. check. Sorry. Sir, Second. is it okay Second if I talk also in behalf of my mother? Because she's been very, parang always been in partnership with DTI and, anong tawag ito,
I think the local government units. So, in fact, during the start na meron na kaming dumadating na murang bigas, we already distributed, we already showed. But ang concern kasi natin, sir, on distribution to the retail outlets is that I think I asked the methodology of the pricing dito sa pag-release dito sa mga pricing. I think we get it from the palengke, the retail outlets, palengke. Ma'am, sorry, mama. Sir. Sorry po. Sorry, I just have to cut you, Chairman. It has been seconded and there is no objection. Kasi ganito lang, mama. Ang So- ano ko lang kasi, just to confirm. Perhaps Yes, okay lang, sir. No problem. Yeah, okay lang ba, ma'am? Okay, thank you, Chairman. we are mandating COMSEC, please. Sige, okay naman. Okay na. For the DTI Region 10. 10, Yes. to please check on the Yes. particular establishment. Mr. Chairman, just very short, just with the indulgence of Congresswoman Castro, Yeah. if I may. Thank you, Mr. Chair. Very, very short lang ito. Kasi hindi ako makamove on dun sa this year lang siya nag-umpisa, si King B. And yet, ang transaction siya is worth 1 billion. 1.2. 1.2 billion. Let me remind you, Mr. King B, you're under oath, no? Totoo bang ngayong taong ka lang nag-umpisa na mag-import ng bigas? Opo, Your Honor. Ngayon lang taon po talaga. Okay. Are you in any way connected sa G4? No. You're not connected with G4? Hindi po, Your Honor. Sigurado ka ha? You are under oath, Opo, Your Honor. Mr. King B. So, gusto ko lang malaman kasi, Mr. Chair, sa dami ng importers, mukhang natatangi lamang ito si Mr. King B. I'm not questioning baka sakaling swerte ka lang, no? Kaya ikaw siguro ang pinakamalakas dito sa lahat na nag-i-import. But there's a question hanging on my head, Mr. Chair, on the issue, why was he able to get that much importation permits? Being a first-time player in the industry. Now, I will direct the question later on to Mr. Panganiban after Congresswoman Castro if I be given another chance, Mr. Chair. Chairman. And also, I noticed, Mr. Chair, in the documents that we have, wala hong sinubmit si Mr. King B. Did you submit your GIS, Mr. King B? Ano nangyari sa GIS? Yes, Your Honor. Yung King B meron, ano? Yung G4, wala kang sinubmit? Sa G4 na GIS, wala kang sinubmit? Oo, ikaw. Wala po. Bakit wala kang sinubmit? Hindi naman po ako connected sa G4. Yun, that's what I want to hear, Mr. Chair. So, Mr. Chair, if given another chance later, I would like to ask the Chair to allow me to propound questions later on to Mr. Panganiban. Thank you, Mr. Chair, for that short Thank you. Chairman, Can you just put to follow up, isa lang po. I just want to ask King B. Doon po sa tanong ni Chairman Barbers. Pwede po? Isa lang. Yes, sir. Sir, ganito po. Sabi mo ko po, first time. Di ba? Itong 2024 ka lang pumasok sa Yes, Your Honor. importation. Yes, Your Honor. So, yung King B. Opo, Your Honor. But previously, Wala po, Your sa Honor. ibang company, wala. Wala po. So, you own King B. Yes, opo. Kailan po na itayo yung King B? Bali, nagka-permit po kami ng... No, not the permit sa SEC. Your Honor, Securities and Exchange Commission, kailan po? 2022 po, Your Honor. March So, 2022 to 2023, this is the first time na nakapag-import ka. Yes, Your Honor. Previously, ano yung business ng King B? 2023, 22, 23, ano yung business niya? Bumibili lang po ako sa labas, Your Honor. Sorry? Assign rice industry din po ako, pero bumibili lang po ako sa ibang ano. Bumibili ka sa local? Local, opo. Sa local? Bang imported rice din po, Your Honor. Bumibili ka sa local, saka sa Imported. importer. Opo, opo. Sino ang importer that time? Doon din lang po sa ano, sa loob ng... Sino nga? Marami po kasi yun eh. Kung saan, Sino nga marami? hindi ko na po tanda ito, Your Honor. Ayan ka na naman, di mo na mamatandaan. Marami po kasi binibilan. Ako na po kasi... yung... Isa lang. Kasi marami, sabi mo, isa lang. I will check po, Your Honor. Ayan ka na naman, I will check.
The data being asked you, kanina pa po, pati yung ano, yung profit mo, yung kita mo, paki-submit before the hearing ends. I will check, Your Honor po. I will check, Your Honor. Sa, Before the hearing ends. Pati yung ano, yung isang importer na sinasabi mong kinukunan mo. yes, Your Honor. Wala ba dito sa, Wala po, Your Honor. wala dito? I will check po, Your Honor, the record. Oh, so please, before the hearing ends. Ha? Oh, nga. Thank you, sir. I just want to put a point of observation. Sir, kay King B, you mentioned that only, sorry, with indulgence of Kong Castro, because this is something that we saw in I think I heard in the transcript a while ago. Before this, ay bumibili lang po kayo local? Tama po ba? Yes, Your Honor. Local, Ano po yung nasabi niyo a few minutes ago, or I think nung nag-interpolate tayo na you mentioned na no operations kayo? sorry po, Your Honor. I think I don't know if we could look into the transcript. You mentioned that you were not operating from before this year. Tama po ba? Wala po, wala po, wala po. You have no operation. Nagkamali lang po kayo. Wala po, wala po. Could you clarify what do you mean by no operations? Sorry po, sorry po. No. Sorry. Could you clarify what do you mean by no operations kayo nun? Totally wala po talaga. This January lang po ako nag-start. So nung tinanong ni Congressman Paduano na what were you doing nung 2022, 2023, sabi niyo po Sumasagot. bumibili kayo sa local. Tapos now you're saying no operation. So ano po talaga? Please remember you're under oath. Ano po, ang ibang negosyo po namin, supermarket po, at saka tracking lang. So why did you say na no operations kayo? Under po ng King B, sir. No operation under King B. So what were you operating as under before? Other company po ng supermarket lang, grocery store po, sir. Under what name po? Gabe Supermarket po. Ano lang, sir, normal, lang, parang Sir, pangalan lang po ng under the BPI list of importers, you were listed in 2022. Opo, sir, naka-registered po yan, pero not operated po. I don't know what to do with you, but I am a very forgiving person. We want to get to the truth, but more primordial is really to bring prices down and to preempt any further dysfunction in the food markets of this country. So, pasensya ka na muna. Mr. Chair. I have to cut you down because I want to hear Franz Castro. Mr. Chair, before Alam mo, Franz, paborito ka nila. 6 na silang nagpatigis. Ayun, nakita natin kung gaano po talaga kabagsik ang mga miyembro ng Quadcom, di ba? Sila JJ Suarez, si Paduano, actually nandiyan din si Akop, andiyan si Barbers, wala nga lang diyan si Dan Fernandez, si Benny Abante, at yung iba pa po na mga lagi nating napapanood sa Quadcom. Alam niyo po ito sa issue na tinalakay diyan. Kasi taga Bulacan ako eh. Alam ko yung intercity. Alam ko yung galawan dyan sa Bukawi. So, hindi po talaga maiiwasan dyan na meron pong ilang mga tao o personalidad na ginagawa, iniipit po yung mga bigas. Tinatago dyan po sa intercity o dyan sa dito sa may Balagtas na. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Yan po talaga ay mga lugar na kung saan dapat laging binabantayan ng ating gobyerno para po hindi makalusot yung mga nag-iipit ng bigas para maging mahal. Alam niyo po ito, kung ito'y napapanood lamang ng mga sumusuporta kay Digong at sa yung mga DD shit na yan, ito yung katibayan na talagang napakahirap mapababa ng presyo ng bigas. Napakahirap po talaga. At imposible yung pinapangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos kada kilo. Bakit? Landed price nga lang 33 na eh. Paano po pagagawing 20 pesos per kilo ang bigas niyan? Di ba po?
Yan yung mga imported na bigas. Ang ibig sabihin lamang nito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, na underestimate niya yung ginawa ni Digong na katarantaduhan sa ating ekonomiya at yung pangungutang ng walang kapararakan. Hindi na makakapag-subsidize ang ating gobyerno sa mga ganitong pangangailangan kasi nga po, meron tayong kailangang bayarang utang. Nakaprograma yan. Every 6 months, kailangan natin magbayad. Every year, kailangan natin magbayad. Tubo or yung tinatawag na interest lamang or kailangan nating magbawas. Nakaprogram yan. So yung sa halip na yung isa-subsidize sana natin dito sa bigas, napupunta sa pambayad utang. So, yan po yung hindi maintindihan ng mga DD sheet kung bakit mahal ang mga bilihin ngayon. Partikularidad na itong bigas, partikular na yan. Talagang napakahirap pong ibaba dahil nga po sa laki ng inutang ni Digong nung siya ang presidente. Hindi kailangang idahilan na, pandemya. Hindi. Huwag niyo idahilan yung pandemya. Napakaraming bansa, buong mundo, nagkaroon ng pandemya. Pero bukod tangi ang Pilipinas na nangutang ng walang kapararakan at talagang binaon tayo ng todo-todo ni Digong. Meron pong mga tao na noong panahon ng pandemya, yumaman. At nasa na itong mga yumaman nung panahon ng pandemya? Mga mayayaman na lalong yumaman, na sumobra na ang yaman, na sa sobrang yaman na, umiskapo na po ng Pilipinas at nagtatago na po ngayon sa ibang bansa dahil wanted na dito sa atin. Yan ang katotohanan yan. Diba? Pinapasok ang Pogo, malaki daw ang tulong sa Pogo. Pati mga kasino, malaki daw ang tulong ng kita ng kasino. Bakit ganun? Binaon pa rin tayo sa utang. Napakaraming donasyon mula sa iba't ibang bansa. Pera, kagamitan, gamot, mga pangturok, vaccine, vitamins, lahat yan. Napakarami pong mga nagbigay na ibang bansa. Pero bakit nabaon pa rin tayo sa utang? Yan ang pinakapunto dyan eh. Bakit tayo nabaon sa utang? Diba? Bakit tayo binaon ni Digong sa utang na pagkalaki-laki na napakahirap bayaran tapos isisisi kay PBBM ang mahal ng presyo ng mga bilihin? Kaya maganda po dito sa ginagawa na investigasyon ng Super Committee o tong Quintacom, malaman ano ang punot dulo ng pagtaas ng bigas kung 33 ang landed price? Bakit ganun kapag dumating na sa palengke? 55, 56, 57. Nagtaripa pa ang ating nagbawas pa ng taripa ang ating gobyerno. Bakit ganun pa rin kataas ang presyo? Ibig sabihin lang talaga niyan, may kumokontrol, may nagdidikta, or meron po talagang kartel. Meron po talagang nagpo-profiteering. Meron talaga yan. Imposibleng wala yan. Yun lang taga-anggat di ba? Yung Gerald Cruz. Hindi makasagot ng maayos dito sa Quintacom dahil nga saan ka ba naman nakakita nun? First time pa lang. Ngayon pa lang taon na to. Nagsimula sa importing. Naging billion na kagad ang kinita, Sus Mariosep. Abangan natin ang update dyan sa nangyayaring hearing ng Quintacom. Babantayan natin yan kasi buong Pilipinas kumakain ng bigas. Lahat tayo kumakain ng bigas. Kami every week yata bumibili kami ng 25 kg o every 10 days. Yan, kaya abangan natin yan. Malaki ang ating pakialam diyan dahil tayong lahat, tayong buong Pilipinas, mapa-DDS ka, mapa-pro-BBM ka, kumakain ka ng kanin.
Pilipino ka kumakain ka ng kanin, kaya dapat may pakialam ka dito sa issue ng pagmahal ng presyo ng bigas. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundo, momo chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first.